Praise God. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga din po. Amen. Tayo po ay masaya dahil nararamdaman ho natin na lalong lumuluwag. At magpapasko, tayo ay nasa level 2. Yung iba po natin mga kapatid at may mga anak parang nakawala ho sa hawla. At ngayon ay namamasyal po. Salamat sapagkat nandito tayo ngayong oras na ito. Malaya tayo nakapagpupuri sa Diyos. Amen. Malaya tayo nakapagsasamba sa Kanya. At ngayon mag-aaral at makikinig ng Kanyang salita. Now, if you have your Bible with you, isa din na po natin yung mga pastor, nasanay pong sabihin namin yung if you have your Bible with you. Kasi noon talaga mga Kristiyano, lagi may bit-bit na Bible. Ngayon, may bit-bit na cellphone. Para doon sa Bible nila. But if you have your app Bible in your cellphone, buksan po natin sa Matthew chapter 7, verse 24. Mateo 7:24. Ganito sabi, anyone who listens to my teaching and follows, it is wise, like a person who builds a house on solid rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and beat on that house. But it did not fall, because it had been founded on the rock. Amen. Pagpalain ng Diyos sa Kanyang salita, ang ating mong pag-usapan ngayon, the Christian foundation. Sabay-sabay nga natin sabihin, the Christian foundation. Tayo lahat ay sandaling yumuko, manalangin tayo. Lord, amang Diyos na dakila, salamat sa pagkakataong kami muling makakarinig, makakasama namin ang iyong presensya. Salamat sa pagkatalam namin, marami sa amin ang tuturuan mo, itutuwid mo, Panginoon, pangangaralan mo, Ama. Yakapin mo po kami ng iyong presensya at madama namin, Panginoon, nandiyan ka lagi sa amin at kailanman hindi mo po kami pababayaan. Salamat po, wala pong ibang maitaas, walang ibang maluwalhati, kundi ikaw lamang na aming Diyos, Panginoon, at pinaglilingkuran. In Jesus' mighty name. And everybody say, Amen and amen. Bago tayo mo po, pakisabi sa kanan at kaliwa mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Sabi mo sa Kanya, may gagawin sa iyo ang Diyos. Amen. Sabi mo sa Kanya, tatanggap ka ng miracle kay Lord. Amen. At palakpakan po natin muli ang Diyos na ating pong sinasamba. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. The Christian Foundation. In Matthew chapter 7, verse 24, sabi po, anyone who listens to my teaching and follows, it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Dito mo natin tingnan yung hanggang 25 ho kasi ito. And the rain fell, and the flood came, and the wind blew, and beat on that house. Listen to me, church. Sabi rito, and the rain fell. Darating po ang ulan. Darating ang baha. Darating ang malakas na hangin upang gibain ang bahay. Ibig sabihin, mga kapatid, dito sa kwento ng ating Panginoong Hesus, hindi po natin maiiwasang darating talaga ang bagyo ng buhay. Hindi po natin maiiwasan na talagang merong pong pagsubok sa buhay. Ano man ang iyong kalagayan sa buhay, ano man ang iyong katayuan, siguradong darating sa atin. At actually, nararanasan natin yan sa araw-araw. Sabi mo sa katabi mo, darating ang bagyo. Darating ang baha, darating ang malakas na hangin. Pero kailangan ikaw ay manatiling nakatayo. Bakit po? Kasi maraming Kristiyano, ang katotohanan nang dumating ang pagsubok sa kanilang buhay, dumating ang bagyo, mga nangawala. Hindi na nakapagpatuloy sa Diyos. Bakit po? Hindi naging solido ang kanilang pundasyon. Ako po'y nakapunta 2016 doon sa Dubai. Naatasan po tayo ni Bishop Mami na puntahan yung ating church sa Dubai. Baka nanonood po sila, binabati natin ating Pastor Emil, ang JTG Dubai. At nagkaroon po ko ng pagkakataong makita yung pinakamataas na building sa buong mundo, yung Burj Khalifa. No? Sino rito ang nakapunta na dyan? Ha? Ayan si Mami, siyempre, si Pastor Bus, nakapunta na rin dyan. Nung pumunta ho ako dyan, kasi ito po ay may taas na, ilan nga ba?
Napakataas. This is the tallest building in the world. At the Burj Khalifa project is a multi-use development tower with a total floor area of 460,000 square meter. Ang laki, no? Halos kalahating milyong kwadrado. Yung square meter sa Tagalog. No? Metro kwadrado. Gano'ng kalaki pag pinagsama-sama mo yung mga palapag niyan. Kalahating milyong square meter. Ang napakalawak, napakalaki. That includes residential, hotel, commercial, office, entertainment, shopping, leisure, and parking facility. At ito po ay itinayo sa loob na 6 na taon. For 6 years, itinayo po ang napakataas na building na ito. Nung ako tumayo sa building na ito, grabe, no? Hindi. Yung leg mo pag gumanong ka ganyan, talagang gaganong ka eh. Sa sobrang tayog nitong building na ito. Pero itong building na ito ay meron pong napakalalim at matatag na pundasyon. Pakipindot. The foundation system, ito po yung paano nila ginawa yung pong pundasyon ng Burj Khalifa. The foundation system for the tower is piled rock, founded on deep deposit of calcareous rock. Ibinaon po ito sa lupa, ha? At yung mga bakal nito ay inilagay doon sa calcareous rocks. So, ibig sabihin, may pinagpatungan yung mga bakal nito, yung mga engineer, alam nila yan. Hindi ka pwedeng magtayo ng mataas na building na hindi maayos at matatag ang pundasyon nito. Amen? Ganon din po sa buhay ng mga Kristiyano. Kasi ang buildings are only as strong as their foundations. Hindi ka pwedeng maglagay ng mataas na building hanggang, kahit 3 palapag lang yan. Ito nga po ang plano nito hanggang 4 hanggang 5 palapag. Pero nung iginagawa po itong ating church building, pinakamahirap po at pinakamatagal na pinaggugulan ng panahon at oras at pera ay yung pundasyon. Kasi kapag dumating ang bagyo, pag dumating ang lindol, pag hindi maayos ang pundasyon, magigiba ito. So buildings are only as strong as their foundation. A foundation is something that is put in place first before the building is built. Mas inuuna po na itayo, nandiyan kayo? Ang pundasyon, bago yung mga bubong, bago ang mga pinto, bago ang bintana, yung panlabas. Bago yun, uunahin muna yung pundasyon. Minsan tayo mga Kristiyano, allow me now to just preach right now. Minsan tayo mga Kristiyano, mas aware tayo at gusto natin yung mga panlabas na itsura, mga panlabas na mga aktibidad, mga nagpapakitang tayo'y Kristiyano, pagtataas ng kamay, pagbibihis, pagsasalita. Pero hindi po yan ang basihan ng matatag na Kristiyano. Kailangang maayos ang iyong pundasyon. Bakit? Uulitin ko po, tingay lahat sa akin, siguradong darating ang bagyo. Siguradong darating ang baha. Siguradong darating ang ihip na malakas na hangin. Darating ang mga trahedya sa buhay. Pag hindi ka naging matatag sa iyong pundasyon, gigiba ka. Aayaw ka. Kaya kita nyo, maraming Kristiyano, ilang panahon ng Kristiyano, 1 taon active, 2 taon nasa church. Dumating yung pagsubok, nawala na. Sabi nga ni Bishop Boy Ramos, hanapin mo masikap, hindi mo matagpuan. Di ba? Wala na. Hindi mo makita yung kanilang pananampalataya sa Diyos ay nananatili. Bakit? Hindi naging maayos sa kanilang pundasyon. A foundation is actively placed but hidden from public view. Hindi po kasi nakikita yung pundasyon. Kaya minsan hindi po natin binibigyan ng halaga. Hello? Kasi ang pundasyon na nasa ilalim, hindi naman natin kita yan eh. Ang nakikita lang natin yung interior, exterior. Yan yung mga exterior sa loob. Yung panlabas, pintura. No? Yung mga gamit na ilalagay. Sa buhay ng Kristiyano, ganyan din. Hindi nakikita yung lalim ng pundasyon mo. Pero naipapakita mo lamang yung panlabas.
At minsan akala, napakatatag mo na. Akala, parang napakalakas mo na. Amen? Pero dumating lang yung konting pitik sa'yo ni kaaway. Wala ka na. Natatanong ka na kayo, Lord, bakit ba ganito? Sabi po ng Biblia that we are described as God's building. Listen to this. Ito po ay more of a teaching para po maintindihan natin na nawa po ang assignment ko ngayong umaga, mga kapatid. Ang aking panalangin paglabas po natin dito, maunawaan mong kailangan mong bigyan ng halaga ang pundasyon mo sa iyong buhay. Bigyan mo ng halaga yung pundasyon ng iyong pananampalataya. Kasi ulitin ko ito ulitin, darating at siguradong may bagyo. Haharap ka sa problema ng buhay. Totoo yan. Sino rito may hinaharap na bagyo ng buhay? Taas ang kamay. Meron kang hinaharap ngayon? May problema kang hinaharap, taas ang kamay. Meron ba? Di ba normal yan? Ngayon sa Bible, we are described as God's building. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? 1 Corinthians chapter 3, verse 9. For we are God's fellow workers. You are God's build. You are God's building. Hebrews chapter 3, verse 6. But Christ as a son over his own house, whose house we are, if we hold fast whose house we are. Sabi dito, tayo yung bahay. We hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end. So sabi rito, tayo ang templo, tayo ang building, tayo ang bahay. At ang mga ito, templo, building, bahay, ay nagiging matatag lamang depende sa pundasyon nito. Amen? A solid foundation, listen to this, can be very costly to build properly. Kung gusto mo magtayo ng mabilisang bahay, hindi yang mahal. Lagay-lagay ka lang ng mga kawakawayan dyan, okay na yan. Pero hindi mo maasahang tatagal yan. Pero kung gusto mo ng matatag at tatagal na tahanan, kailangan mong ayusin yung pundasyon. At ang pundasyon na yan ay hindi biro ang halaga. Alam sa mga nagtatayo po ng bahay, gagastos ka sigurado ng pera para sa iyong pundasyon. Hindi mo pwedeng i-shortcut yan. Hindi pwede yung sinasabi nung iba na yung mga nandadaya, may tawag sila dyan no? Yung hindi self-standard, yung pang self-standard lang. Ha? No? Substandard. Di ba? Yung pang gawa-gawa lang, pandaraya lang, kunyari ilalagay yung bakal na dapat ganito kakapal, manipis ilalagay. Dapat, mga ampaw. Totoo lang, huwag kayong magagalit, maraming Kristiyanong ampaw. Tingnan mo yung katabi mo, ampaw ba yan o hindi? Sino mga solid dito magsabi ng amen? Malalaman yan pag dumating yung bagyo. Pag dumating yung ahon, yung bagyo, yung hangin, yung lindol, pag dumating yan, malalaman kung ampaw ka o hindi. Sabi ng Panginoong Jesus sa Luke chapter 14, verse 27 to 30, and whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you intending to build a tower? Sino sa inyo magtatayo ng gusali, does not sit down first and count the cost. Di ba, upo ka muna, tignan mo muna, kaya ko bang itayo itong building na ito? Ipipresent sa iyo ng engineer, ng architect. Ito po yung inyong building na plano. Magkano ho ba ito? Tama? Kasi kung ikay magtatayo, sabi rito, whether he has enough to finish it, lest after he has laid the foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Bakit hindi mo tinignan, kakayanin mo ba yung halaga ng pagpapatayo? Kasi pag hindi mo tinapos yan, lalaiting ka ng iba, di ba? Kristyano yan. Umaating yan doon sa
sa Pelaez, sa JTG Church International, under by Bishop Mami Metusela Ramos. Hallelujah. Bakit nandito ngayon umiinom? Bakit nandito ngayon nagsusugal? Nagmamadyong? Nagsasakla? Lahat ng mga patay nandun ka para makisakla. Nagsasabong? Ay, hindi na po uso yan. Online sabong. Lalaitin ka. Bakit? Di ba Kristiyano ka? Dati bumati ka. Dati active na active ka. Ano nangyari? Dumating yung bagyo. Dumating yung ano ba yung ano? Alon. Ahon kasi ako ng ahon. Alon. Dumating ang hangin. Dumating ang lindol. Hindi ka naging matatag. Bibigay ka. Kaya bakit makikita natin at ang katotohanan, di ba may mga kasama tayo noon, ngayon wala na? Nababalitaan nyo noon, aktibo noon, ngayon nasan sila? Bumalik na sa dating buhay. Bakit? Hindi nila tinignan muna kung tama ba yung kanilang pundasyon. Ngayon po mga kapatid, itong unang linggo ng November, papasok na ang December mga kapatid at magbabagong taon na. Tignan natin muli, amen, yung pundasyon natin sa ating buhay pananampalataya. At sino yung pundasyon ngayon? Who is our foundation? Jesus is the only and sure foundation. Si Jesus ang iisa at siguradong pundasyon. Ano sabi ng mga Gawa 4:11? Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Itinakwil ng mga nagtatayo, ng mga religious. No, dapat kasi siya yung ipapangaral, dapat siya yung ilalatag sa buhay ng mga tao. Pero itinakwil siya ng mga tagapagtayo ng bahay. Siya yung batong panulukan na dapat nandoon nakasalig ang ating pananampalataya. Itinakwil. Anong pundasyon ang ilalagay mo? Saan mo ilalagay yan? Unang Korinto 3:9 hanggang 11, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo kanyang bukirin, kayo rin ay gusali ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gusali tayo ng Diyos. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman na nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Jesus Kristo. Mag-ingat kayo, sabi, sa mga nagtatayo. So, ibig sabihin, mag-ingat din kayo sa mga pinakikinggan nyo. Kasi baka iba na yung inilalatag sa inyong pundasyon. Nagkalat ngayon po ang iba't ibang mga katuruang hindi nakasentro kay Kristo. Hello? Pang sarili. Puro pang I am. Parang pang lagi me, myself, I ang sentro. Sasabihin ko sa iyo kung ang iyong pananampalataya nakasentro sa iyong sarili, hindi ka tatagal. Kung nakasentro ito sa iyong mga ministeryo, hindi ka tatagal. Kasi ang ministeryo, nagbabago yan. Kita nyo yung ibang binigyan ng ministry, active na active ngayon. Pag tinanggalin mo yung ministry, wala na rin. Ayoko na pumunta na church, tinanggal nila ako eh. So, ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano mo, nakabase sa ministry. Yun ang pundasyon mo. O yung iba naman nakasalig sa kapwa-tao. Kasama-sama sa church, nag-i-invite, kasama, pupunta, sabay kayo pupunta. Hindi na siya nagpunta. Hindi ka na rin pupunta. Wag mo rin isalig kay pastor. Dahil si pastor, nagkakamali rin yan. Kami man din po ay kailangan nakasalig ang aming pananampalataya kay Kristo lamang, na siyang tiyak at siguradong pundasyon na inilagay ng Ama para sa atin, na walang iba kundi si Jesucristo. In order to have a solid foundation, Jesus Christ must be at the center of our lives.
Hindi outside of our life, hindi part of our life, but be the center of our life. Iba kasing Kristiyano, sasama lang si Kristo kapag gusto lang niya. Pag kailangan lamang niya si Kristo, si Lord sa buhay niya. Pero hindi umiikot ang buhay mo kay Kristo. Gusto mo maging solido si Kristo sa buhay mo, siya maging pundasyon mo, paikutin mo ang buhay mo sa Kanya. Siya yung umiikot sa'yo. Siya yung nangunguna sa'yo. Siya yung naggagabay sa'yo. Siya yung pinaka nangunguna sa buhay mo. Hindi bahagi lamang. Amen? Ano yung bahagi lamang? Pupunta ng linggo. Okay, sige linggo. Kailangan pumunta ng church. Baka hanapin ako ni pastora. Bahagi lamang. Kasi pagdating na ng Lunes, wala na. Hindi na Kristiyano. Agad-agad nagpapalit agad ng kanilang ginagawa. Totoo ba? Amen ba? Tama ba o tama? Wala kayong pagpipilian nun eh. So, let Jesus Christ be the center of our life. Hindi lamang po yung outside at pag kailangan mo lang, isasama mo. Hindi lang yung bahagi kasi may pangangailangan ka sa Kanya. Kundi maging sentro ng ating buhay. Now, the foundation of Christ is laid based on our hearing and doing what He says. Ang pundasyon na si Kristo na nailatag sa atin, ang basihan niyan, listen ha, paano malalaman na si Kristo nga yung naging pundasyon mo? Depende yan sa iyong pakikinig at paggawa ng Kanyang mga utos. Ito malinaw na sinabi ng Mateo 7:24 hanggang 27. Kaya't ang bawat nakikinig, sabi sa katabi mo, nakikinig daw. Ulitin mo, nakikinig. Marami kasing Kristiyano ayaw makinig. Yung iba naman, marunong makinig, ngunit hindi naman nagsasagawa. Sabi ng Mateo 7:24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa, hindi pwede magkahiwalayan. Marunong kang makinig, marunong kang sumunod. Sabi sa tayo, marunong kang makinig, marunong kang sumunod. Listen, wala po tayong sarili yun kung saan upo ka sa isang simbahan. Parang nababawasan yung kasalanan ko ngayon. Diba? Yun yung religion. Pagpunta mo parang, pag nag-worship, parang may dumarating sa yung wisik-wisik ng dugo ni Kristo na, ito, nalilinis na ako. Kaya pag malinis na, paglabas mo, pwede na ako magdumi uli. Ano yung tawag doon? Pagka ako may hawak na dalawang bucket. No? Yung isa ay Biblia. Okay? Nasa bucket ay Biblia. Sa kabila ay kaning baboy. Kapag ikaw ay baboy, tatakbo ka sa kaning baboy. Tama? Tama o tama? Maaring amuin mo yung Biblia, pero kung makikita mong hindi ito pagkain, babalik ka pa rin sa kaning baboy. Bakit? Baboy ka. Bakit bumabalik pa rin tayo sa dati nating pamumuhay? Kasi hindi ka pa nababago kung sino ka. Yung nature ng pagiging makasalanan natin ay nandoon pa rin. Ang katotohanan, hindi ka makasalanan kasi gumawa ka ng kasalanan. Makasalanan tayo kasi sadyang makasalanan tayo. Iba po yung, ay, nakasala ako ngayon, kaya makasalanan ako. Hindi. Kaya ka nakagagawa ng kasalanan kasi buhay mo ang kasalanan. Kaya nga nang dumating ang ating Panginoong Hesus, tinubos tayo mula doon sa buhay ng pagiging makasalanan. Tayo ay pinaging matuwid. We are being justified by Christ. But this sanctification is a lifestyle. Buhay yan. Kailangan si Kristo ang maging pundasyon mo. Papaano? Kung may naririnig ka sa Kanya, kailangan gawin mo ito. Sabi rito, kaya ang bawat nakikinig, nagsasagawa ng mga salita ko, ito'y maitutulad sa isang tao matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay
bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ang malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig at ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Ang buhangin po, maglagay ka ngayon, bukas wala na yan dyan. Maulanan lang yan, kahit ang tayo, may kanta nga yan eh, yung kastilyong buhangin. Alam ng mga tatay yan. Lalo yung mga jukebox doon. Kastilyong buhangin. Hindi ko alam kung anong kanta yan eh. Pero parang ganun yun. Di ba kahit anong kastilyo pa itayo mo sa buhanginan, maano lang ng madampian lang ng alon yan, wala na yan. Tama? Maraming Kristiyano ang pundasyon nila parang isang buhanginan. Maganda lang tignan. Pero hindi tatagal. Bakit? Nakikinig sila pero hindi naman ginagawa. Ilang beses mo nang narinig, magpatawad ka na. Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin magpatawad. May kausap po ba ako ngayon? Matagal mo na narinig, anak, mag-tights ka! Boom! Yung tenga mo, parang walang narinig. O yung iba naman, mag-tights ka! Amen! Pero pagdating na nung sweldo, Lord, sorry ha. May bayaran pa ho kami. Nakinig ka, hindi mo naman ginawa. Para kang isang mangmang na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Para tayo maging matalino, magtayo tayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Kasi darating ang bagyo, darating ang malakas na ulan, darating ang hangin, mayroong trahedya sa buhay. Kailangan manatili kang nakatayo. Amen? Sabi sa kata mo, kailangan manatili tayong nakatayo. Ang tanong ko ngayon, do all Christians have this foundation in their lives? Lahat ba ng Kristiyano may matatag na pundasyon? Hindi. Hindi lahat. Kaya nga marami. Kasama natin noon, ngayon wala na. Ang tawag sa kanya mga Kristiyanong ampaw. Maganda lang sa panlabas. Gawa ng China. May mga Chinese ba rito? Ha? Wala naman. Mukhang Chinese meron. Di ba? Ang tawag natin sa mga gawang China, ampaw. Pag kinatok mo, ang ganda tignan, ganda na pagkakapintura, ang kinis, talaga. Pero pag kinatok mo, parang walang laman na. Katukin mo konti katabi mo, ganyan naman. Pakinggan mo kung may laman. May laman ba? Paano ka makakalaman? Napakahalaga mga kapatid na ginagawa natin yung narinig natin. There are many, bakit itong sagot ha? Bakit maraming Kristiyano ang hindi masolido ang pundasyon? Letter A, there are many who know what to do but do not do it. Maraming Kristiyano alam kung anong dapat gawin, ngunit ayaw gawin. Romans chapter 1 verse 32, although they know God's righteous decree. Alam nila yung batas ng Diyos that those who do such thing deserve death. Alam mo naman, kapag ginawa mo yan, hindi makakabuti sa'yo. Alam mo yun. Alam mo, may asawa ka na at nanliligaw ka pa sa iba. Alam mo, masisira ang pamilya mo. Alam mo yun. Hello? Alam mo yan. Alam mo, ikaw'y di nag-aaral ngayon, puro ka lakwatsa. Alam mo yan. Hindi ka makapagtatapos. Pero hindi mo sinusunod. They not only continue to do this very thing, but also approve of those who practice them. Ito ba nakakalungkot? Alam mo nang hindi tama, ang gagawin mo pa iba, encourage mo pa. Ako nga, hiwalay na sa asawa, hiwalayan mo na rin yan. In-approve mo pa yung gumagawa. Come on, okay lang yan.
Ako nga di rin nagbibigay ng touch. Huwag ka magbigay. Kung hindi mo pa naiintindihan, huwag ka magbigay. Ako nga hanggang ngayon, tagal ko, 10 years na nga kaya ako. Hindi pa rin ako nagbibigay eh. Hindi ko naiintindihan eh. Pero ayaw mo kasing intindihin. Ang nangyayari sa atin, huwag kayo magagalit ha? Ang nangyayari sa atin, hindi ho tayo tumatatag bilang Kristiyano. Tumatagal ka lang sa simbahan, kaya mong tumagal, pero hindi ka tumatatag. Maraming Kristiyano tumagal sa church, pero hindi tumatag. Totoo yan. Tumagal, pero hindi tumatag. Kailangan habang tumatagal ka, lalo kang tumatatag. Paano? Pag may narinig ka sa Diyos na alam mo dapat mong gawin, gawin mo. Matthew chapter 23, verse 1 to 4, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo na kautusan at ang mga pariseyo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kaya gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang mga inuutos. Ngunit huwag niyong tularan ang kanilang mga ginagawa, sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Pinagpapasan nila ng mabigat na dalahin ng mga taong ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Ampaw. Sabi natin, ampaw. Puro pakita lang, panlabas lang. Nakakita kayo ng bahay na napakaganda sa panlabas. Pagpasok nyo sa loob, wala pa nakapitong pintura, hindi pa finish. Di ba? Ang gulo-gulo sa loob. Walang laman. Pero maganda sa labas. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, itong mga Pariseo, Saduceo na ito, para silang mga libingan, maputing sa panlabas. Pinipintura ang puti yan eh. Pero sa loob ay may butong kalansay. Minsan ganyan ang buhay ng Kristiyano. Maganda lang tayo sa panlabas, pupunta ng church, yung pamilya, nag-church. Pupunta dyan, mag-worship. Pag-uwi, yan na. Suntukan na sila mag-asawa. Talagang, si Mrs. marunong na rin eh. Akala mo, ikaw na nga. Letter B, there are many who have ears but do not hear and understand. Meron naman, nakakarinig, pero ayaw umunawa. Bakit? Mateo 13:10 hanggang 14. Lumapit ang mga alagad at tinanong ni Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong mga pagtuturo sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang meron ay bibigyan pa at mananagana. Wow. May pangako pa na si Lord. Bago ituloy ito kapag ikay marunong makinig at sumunod sa Diyos, meron ka na, bibigyan ka pa ng Diyos at mananagana ka. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita. At nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig, ni nakakaunawa man. Natutupad nga sa kanilang propesiya ni Isaiah na nagsasabing, makinig man kayo ng makinig, subalit hindi ninyo maunawaan kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, subalit hindi rin nyo kayo makakakita kailanman. Meron pa lang mga tao, upo na upo, kinig na kinig, pero walang naunawaan. Anong tawag ulit sa kanila? Ampaw. Pastor, parang ganyan ang buhay ko noon. Na parang di ko naunawaan. Okay lang yan sa ngayon, di mo naunawaan. Pero dapat habang tumatagal ka kay Lord, lumalalim ka ng pag-unawa sa Diyos. Paano? Yung naririnig mo, dapat nauunawaan mo na at yung pag-unawang yun, ang magdadala sa'yo para gawin yung inuutos sa'yo ng Diyos. Amen ba? Sabi mo ni sa katabi mo, huwag tayong maging ampaw. Letter C, there are those who deceive themselves by believing that receiving the word is the same in living the word. Akala ng iba, pagka nakarinig sila at naunawaan nila, ito naman yung iba.
parehas na yun na nagawa na nila. Iba po kasi yung naunawaan mo sa ginawa mo. Hindi porket alam mo, nagawa mo na yun. Kailangan kasi ina-apply yung salita ng Diyos. Santiago 1:22 hanggang 25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ano po nangyayari ngayon? I believe, church, the Word of God itself is speaking to us. Yung mga talatang binabasa natin, nangungusap sa atin. Huwag nating dayain ang ating sarili sa magitan ng nakinig ka, ngunit hindi mo naman ginawa. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. Pagkatapos tignan mabuti ang sarili, ay umalis at kinalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa utusang ganap na napapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Anong punto rito ni Santiago, mga kapatid? Yung hindi marunong gawin yung inuutos ng Diyos sa kanila. Tumitingin ka sa salamin, para ka daw taong tumingin sa salamin, nakita mo, ay may dumi pala yung mukha ko. May muta pala akong kasing laki ng troso. Yun sabi ng Bible eh. Ay, dumi na pala ng damit ko. Tumingin ka sa salamin, nakita mo, ang gulo pala ng buhok ko. Pero pag talikod mo, ano nga ba kailangan kong ayusin sa buhay? Nakalimutan mo agad. Bakit? Ikaw yung taong ayaw mong gawin kung ano yung utos sa'yo ng Diyos. Sinabi sa'yo ng Diyos, huwag ka nang mambababae. Tuloy ka pa rin ng bababae. Huwag kayong magagalit, ha? Huwag ka manlalalaki. Hanggang ngayon. Naglalalaki ka pa rin. Huwag kang magsisinungaling. Puro pa rin pagsisinungaling. Bakit? Kasi hindi natin nilalagak ang ating buhay kay Kristo. Yan lang ang sikreto, mga kapatid. Gusto nyo maging matatag sa buhay Kristiyano? Maging si Kristo ang buhay natin. Kilalanin mo siya ng tunay sa buhay mo bilang Panginoon, tagapagligtas, may-ari ng iyong buhay. Panampalatayanan mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ilagak mo ang buhay mo sa Kanya, ibigay mo ng totoo. Hindi ka na namumuhay sa iyong sarili. Kasi madaling magpanggap ng pagiging Kristiyano, pero iba yung nabubuhay kay Kristo. Sige po, palapakan natin si Lord. Totoo lang, the biggest religion in the world is Christianity. Linggo-linggo, buong mundo napupuno ang maraming simbahan. Bilyong tao ang pumupunta ng simbahan. Lahat ba yan ay totoong Kristiyano? Lahat ba yan ay taga-sunod talaga ni Kristo? Sabi ni Kristo, kung hindi nyo ginagawa ang aking utos, hindi kayo taga-sunod ko. Amen ba? So, ano yung mga bagay na alam mo na sa Diyos? Gawin mo. Mayroong nangangaral dito linggo-linggo, amen kayo ng amen. Pag uwi naman, nakalimutan nyo na kung ano inuutos sa inyo. Di ba? Praise the Lord daw, nagiging erase the Lord. Nangangaral ang mga lingkod ng Diyos dito, linggo-linggo, nakaupo kayo dyan. Bakit? Para makinig, upang kung ano ang inyong naunawaan, paglabas ay gawin. Marami tayong tinanggap na sa Diyos na mga utos niya. Totoo lang. Pero ayaw nating sundin. Amen? Pagmahal ka ng iyong kapwa. Ay, sino ba yung kapwa ko? Sabi ni Jesus Christ, kung sino nangangailangan nyo ng kapwa mo. Naalala nyo yung talinghaga ng Panginoong Hesus, yung isang lalaki Samaritano na ginulpe? Sino ba ang aking kapwa, sabi ng mga tao? Sino ba ang aking kapitbahay? Sino ba yung aking kapwa? May isang tao, sabi Panginoong Hesus, ginulpe. Pariseo dumaan, di ba? Tax, dumaan, sino-sino pero hindi tumulong. Kung sino yung nangangailangan, tutulungan mo, yun yung kapwa mo.
Kaya lang marami sa atin, we are full of ourselves. Puro pang sarili natin ang ating iniisip. Kaya ang pundasyon mo, hindi ang Diyos, sarili mo. When we only hear the word but do not put the word into practice, we deceive ourselves. We think that knowing is the same as doing. We forget the word easily. Kaya niyo po totoo, hindi mo kailangan kabisaduhin ang Biblia. Kailangan mong pag-aralan, pero kung ano man na natututunan mo, kailangan nating gawin. Isa-isayin mo ano yung mga inuutos sa'yo ng Diyos. Ba, inuutos sa akin ni Lord, halimbawa, magpatawad na ako. Naalala ko po nung ako ay nagpunta sa Prayer Mountain. Mga ilang taon na po nakakalipas. Mag-stay ako ng 3 days sa Prayer Mountain. Dalawa lang kami magkasama ng isang kapatiran namin sa Manila. Noong unang pagpunta ko ng araw doon, pray na ako, sabi sa akin, anak, iwanan mo yung Prayer Mountain, pumunta ka sa mga taong ito. Binanggit niya yung mga tao sa akin. Kasi may sama ka ng loob sa kanila. Pero sabi ko, Lord, wala na po. Alam ng Diyos. Alam niyo po, wala na. Hindi, anak, meron pa rin. So, utos sa akin ni Lord, iwanan ko yung Prayer Mountain. Dapat 3 days ako doon. Puntahan ko yung mga taong ito. Ginawa ko, sumunod ako kay Lord. Abang nasakyan ako, nagme-message na ako sa kanya, pwede bang mag-meet tayo? Pwede ba tayo mag-usap? Yun po yung isang kapatiran natin, umalis sa church natin. And that time, masama talaga loob ko sa kanya, pero tinatanggi ko sa sarili ko. So, nung minessage ko siya, pwede ba tayo magkita? Sabi niya sa akin, para ano pa? Para ba ipagtanggol mo pa ang church mo? Siyempre, galit siya. Hindi, usap lang tayo. So, nagkita ko kami sa Starbucks. Pagpasok sa Starbucks, iba yung dating niya. Parang, anong gustong mangyari nito? Pero pagdating ko, sabi ko, sister, sorry ha. Kung meron man ako nasabi na isip sa'yo, hindi mo alam, pero meron akong sama ng loob sa'yo. Nandito ko, hindi para sa church, nandito ko para sa sarili ko. Gusto kong maging maayos tayo. Nasunod ko yung kalooban ng Diyos. May mga sinulatan ako, may mga kinuusap ako. Bakit? Ano magiging Kristiyano natin kung yung isang bagay na minuutos sa atin ng Diyos, ayaw naman natin sundin? Nakaupo tayo lagi diyan mag-worship, pero pag-uwi natin, nakalimutan natin lahat ng mga inuutos sa atin ng Diyos. We do not receive the blessing of obedience to the Word. Hindi tayo tatanggap ng pagpapala na nakalakip sa salita ng Diyos. Kasi ang bawat salita ng Diyos na ating sinusunod, listen to me church, may kalakip na pagpapala. Sabi nga ng Bible, those that have ears are instructed to hear. Lahat ng may tenga, kailangan makarinig. Matthew 13, verse 9, Revelation chapter 2, verse 2, verse 11, verse 17, Revelation chapter 3, verse 3, verse 6, verse 13, and verse 22, isa sinasabi ng talatang yan. He who has ears to hear, let him hear. Hawakan mo nga yung tenga ng katabi mo. Hawakan mo ganyan. Sabi mo, pingutin mo ng konti, makinig ka. Anong punto? Pag yung mga magulang natin, pinipingot tayo. Di ba? Makinig ka nga. Anong punto nun? Hindi lang yung narinig ng tenga mo, ang pinupunto, sumunod ka. Tama? Hawakan muna yung tenga ng kapatid, kahit medyo madulas-dulas yan. Medyo oily. Hawakan mo, sabi mo, makinig ka. What serves as a basis for our foundation being laid? Listen to this. The basis for our foundation is our personal relationship to Christ. How we respond to the commandments of Christ indicates of our relationship to Him. Ang lalim ng iyong relasyon kay Kristo ay malalaman sa pagsunod mo sa Kanya. Hindi yan sa patagalan sa simbahan. Hindi po yan sa paramihan ng ginagawa sa church. Hindi po yan sa paramihan ng titulo sa simbahan. Kundi ang basihan yan, yung lalim ng relasyon mo kay Lord. Anong ibig sabihin yan? Letter A, it should be a relationship of love. Bakit? Sabi ng Panginoong Jesus, if you love me, you will keep my commandments. Kung talaga mahal mo si Lord, susunod ka sa Kanya eh. Eh, ba't hindi ka sumusunod kay Kristo? Tanongin mo yung katabi mo, mahal mo ba talaga si Lord? Letter B, it should be a relationship of sheep to shepherd.
Bakit sabi ng John chapter 10, verse 26 to 28? But you do not believe because you are not of my sheep. Kaya pala, hindi ka sumusunod at ayaw mong maniwala. Kasi bakit? Hindi ka naman pala tupa. Tingnan mo yung katabi mo, ano bang itsura? Kambing o tupa? As I said to you, my sheep hear my voice, and I know them. And they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Letter C. It should be a relationship of lordship and obedience. Luke 6, verse 46, but why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say? Tinatawag pa siyang Panginoon, 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 pero ayaw mo naman siyang sundin. Matthew chapter 7, verse 24, anyone who listens to my teaching and follows, it is wise like a person who builds a house on a solid rock. And the rain fell, and the floods came, and the wind blew, and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. Basahin natin sa Tagalog, Mateo 7:26-27. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa mga buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay na ito, at bumagsak at lubusang nawasak. Mga kapatid, tignan natin yung pundasyon natin kay Lord. Paano mo titignan yan? Hindi kasi nakikita yan, sabi. Pero malalaman mo yan sa iyong pagsunod. Ano yung mga bagay na inuutos sa'yo ni Lord? Sundin mo. Ano ngayon ang benepisyo ng ating pagsunod kay Lord? What are the benefits and privileges for those who are both hearers and doers of the word? Letter A, they live blessed life. Luke 11, verse 27 to 28. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Mapalad ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Sabi ng mga, habang nagtuturo si Jesus, gulat ang mga tao, hanga-hanga sa Panginoong Jesus. At may sumigaw, mapalad si Maria na nagbuntis sa iyo. Di ba tawag natin kay Mary? Blessed Mary. Blessed Virgin Mary. Tama? Mapalad si Mary. Blessed Virgin Mary. Pero sabi ng Panginoong Hesus sa 28, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ibig sabihin, mas mapalad pa tayo kay Maria na nagdalak sa Panginoong Hesus. Si Jesus mismo may sabi, mapalad yung Maria, yung nanay mo nagbuntis sa'yo. Yung nag-alaga sa'yo, mapalad kasi ikaw yung Kristo. Pero sabi ni Jesus, meron pang mas mapalad kay Maria. Yung nakikinig at sumusunod sa aking mga utos. Kaya sabi sa katabi mo, mas mapalad ka pa kay Blessed Virgin Mary. Yun ang sabi ng Bible. Tama? Mas mapalad ka pa. Pinagpala ka. Letter B, they receive special instruction and insight from the Lord. John 7, verse 17. If anyone will do His will, he shall know of the doctrine whether it be of God or whether I speak of myself. Pag marunong kang makinig sa Diyos, maunawaan mo kung anong sa Diyos sa hindi. Hindi ka madaling madideceive. Ulitin ko, pag ikaw ay marunong sumunod sa Diyos, naunawaan mo yung mga bagay tungkol sa Kanya at sinusunod mo, makikita mo, ay hindi ito sa Diyos ha. Kaya marami mga tao, mabilis ma-deceive. Kasi hindi nga tayo founded kay Kristo. Letter C, malapit na po ako matapos. They are considered His closest friend. Ituturing kang malapit na kaibigan ng Panginoong Hesus. John 15, verse 13 to 15. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay na kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung itinutupad nyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo ituturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, ituturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama.
Tuturing tayong kaibigan ni Lord. Bakit? May sasabi sa atin, habang nangangaral ako, iba kasi, ganito lagi isipan, ano naman sa akin yan? Ano nyo, as I study this teaching, nauwi ako lagi doon sa ganitong pag-unawa na dapat maunawaan din nating lahat. Paano ko ipapaliwanag? Sa simpleng ganito. Minsan, bakit nakaupo tayo, matagal ng Kristiyano, nakikinig, kasama sa church, pero tumatagal, pero hindi tumatatag, at isang araw nawawala, ang katotohanan ng mga yan, mga kapatid, according sa mga nabasa natin mga talata, hindi katupan ng Diyos. Hindi ka pa niya anak. Pwede ba yung pastor nasa church pero hindi anak ng Diyos? Marami nga pumupunta sa church, hindi naman anak ng Diyos talaga. Pagdating nga ng Panginoon, sabi ng Bible, tinuturo ng mami, pagdating paghukom, kalahati, mahati, nasa kanan, nasa kaliwa. Mga nasa kaliwa, mga tupa. Ay kambing, kabila naman ay tupa. Mahati. Ibig sabihin, hindi talaga nasa loob ng simbahan lahat solid. Pastor, gusto ko malaman kung solid ba ako o hindi. Sino ito gusto malaman kung gusto malaman niya ampaw siya o solid kay Lord? Taas ang kamay. Gusto mo malaman? Ano yung inuutos sa'yo ni Kristo na ginagawa mo? Amen? Doon malalaman yun eh. Hindi pa paano ka nag-worship, hindi pa paano ka nagtaas ng kamay, hindi pa paano ka nagbibihis. Hindi yon. Ano yung inuutos sa'yo ni Lord? Baka may bagay na gustong iwanan na ni Lord sa buhay mo na, anak, iwanan mo na yan. Pero ikaw itong, ayoko muna, ayoko. Ayaw mo, sumunod. Ay ba't hindi mo magawa makasunod? Baka hindi ka patupan ng Panginoon. Ano pa pagpapala? Letter D. They find a place of safety, security, and protection in His fold. Tatanggap ka ng kaligtasan, proteksyon, pag-iingat ng Panginoon. John chapter 10, verse 26 to 28. Malinaw sinabi, tingnan nyo ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Kaya pala ayaw maniwala, hindi ka na tupa. May tupak ka. Nakikinig sa akin ang mga tupa. Pagkatupa ka ni Lord, nakikinig ka sa Kanya. Nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Meron kayong barya, pero makong barya. May illustration ako rito eh. Barya, sige po. Kahit mga 1,000 pesos. Ay, piso lang. Sabi ng Panginoon, pag tupa ka niya, makikinig ka sa Kanya. Kung hindi ka niya tupa, hindi mo siya pakikinggan. Alam niyo, by study talaga, tingnan niyo maging mga nag-aalaga ng tupa. May napanood ako minsan sa National Geographic, yung nag-aalaga ng tupa, pag sumipol siya, yung kanyang mga tupa na tatakbuhan sa kanya. May pag-aaral, merong nagpanggap na isang pastol. No? Yung pastol, sumipol, takbuhan yung mga tupa niya. May nagpanggap na isang pastol, sumipol, katulad ng sipol, hindi pinuntahan ng mga tupa. Kasi bakit? Alam ng tupa kung kanino makikinig. Kung nakikinig ka hanggang ngayon kay Taning, baka tupa ka ni Taning. Huwag naman po, Lord. Now, sabi ng Panginoon, binigay ko sila ng buhay na walang hanggang, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ni numan. May proteksyon sa iyo sila pag marunong kang makinig. Parang ito tayo. Yung piso, tayo ito. Halimbawa, ito tayo. Nasa kamay tayo ng Panginoong Hesus. Sabi niya, walang makakaagaw sa akin, sa inyo. Nilagay kayo sa kamay ng Panginoong Hesus. Sino maagaw ngayon sa inyo? Hindi ka maaagaw ng ninuman eh. Nasa kamay ka ng Panginoong Hesus. Now, hindi natapos din sa talatang yan. Sumunod na talata, basahin natin.
Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Parang ganito yan. Pastor Buboy, Brother Buboy. Tayo ito, nilagay tayo sa kamay ni Jesus, sabi, walang makakaagaw. Sino man sa kamay sa akin, inilagay kayo sa akin eh. Pero yung Ama ko, mas dakila sa akin, sabi ng Bible, inilagay din kayo sa kamay ng Ama. Parang ganito, inilagay kayo sa kamay ng Ama, at ang kamay ni Jesus, nagsama. Sino ngayon nakakaagaw sa'yo? Magiging matatag kang Kristiyano. Eh, para kanino yun? Sa nakikinig at sumusunod. Imagine, Ama at ang anak nagsama para proteksyonan ka. Nagsama sila. Iniligay ka sa kamay ng Ama, ng anak. Sino ngayon ang aagaw sa'yo? Kaya kahit anong dumating na bagyo, ulan, agos ng buhay, problema, lindol, protektado ka ng Diyos. Bakit ganun, Pastor? Ang bilis kong bumigay, ang bilis kong umayaw, ang bilis kong tumalikod. Kapatid, tignan mo yung pundasyon mo. Eh, paano makikita yung pundasyon? Sa pagsunod. Sabi sa katabi mo, sa pagsunod. Totoo lang, salamat, Pastor Buboy. Hindi biro at hindi madali ang sumunod. Pero kung nakakaunawa ka sa Diyos at nakakakilala ka ng tunay kay Kristo, magagawa mo, paano? Ibigay mo sa Diyos. Bigay mo, Lord, di ko kaya ito sa aking sarili. Ang hirap. Ang hirap patawarin ng asawa kong nanloko sa akin. Ang hirap patawarin ko yung anak ko. Grabe ginawa niya sa amin. Pero ibigay mo sa Diyos. Ibigay mo sa Kanya. Ang hirap ibigay yung tithes and offering ko kasi parang ang church, parang pera-pera usapan. Di po. Baguhin mo, takbo ng isipan mo. Kapag sumunod ka sa Diyos, ituturing Kanyang tupa, nasa protection ka ng Diyos. Makikita mo, ang daming bagyo ng buhay. Ang daming suliranin. Nakatayo ka lang. Sumisipol-sipol ka nga lang eh. Bakit? Nasa kamay ka ni Jesus? Nasa kamay ka ng Ama? Sino ngayon magiging laban sa'yo? Wala. Kaya nung kailangan maging solid ang ating pundasyon. As we follow the Lord, learning to trust and obey Him, we receive a reward. Our house is steady and solid, unshaken by circumstances. The wise man is the believer, Christian whose life is built upon the rock of Christ, Jesus Christ. Amen. That's Christian foundation. Ay, lahat ay tumayo. Amen. Simple lang po yung mensahe ngayon.